natanggap mo ay magpapatotoo ka tungkol sa Kanya. Magkakaroon ka ng kapangyarihan. Magkakaroon ka ng tapang na magpatotoo. Una sa Jerusalem. Ano ibig sabihin nun? Una sa iyong pamilya. Una sa iyong sariling tahanan. Anong kapangyarihan? Anong kapangyarihan? Ang kapangyarihan, ang unang manifestation niyan ay magpapatotoo ka sa iyong sariling sambayan. Aakain mo sila sa katotohanan, sa kaligtasan, sarili mong sambahayan muna bago pumunta sa Alaska o sa Africa. Sabi nga ni Brother Branham, nakausap mo na ba yung newspaper boy nyo? Nakausap nyo na ba yung nagdi-deliver ng pandesal sa inyo tungkol kay Kristo? If you have the Holy Spirit, you will have power and boldness to testify of me. Let us all stand. Hallelujah! Hallelujah! The Holy Ghost is in action in you. No wonder, sabi sa Scripture, kaya, sabi ng ating propeta, I should say, tungkol sa Book of Acts, sabi niya, mali yung pagkakasulat sa, yung title ng Book of Acts. Dahil sabi, The Acts of the Apostles. Sabi niya, no, it's not the Acts of the Apostles. It's the acts of the Holy Spirit in the apostles. Amen. And this faith is bringing us back to our fathers. And He shall dwell in the land. Amen. Na pinanahanan ng inyong mga ama. You shall go back to the Holy Spirit. And the Holy Spirit will do His works in you. He will be active. He will be in action. Praise be to God. Hindi na kayong nabubuhay. Si Kristo na sa inyo ng Espiritu Santo ang nabubuhay sa inyo. He's doing the work. Hindi na kayo. Hindi na kayo. Hindi na kayo ang gumagawa ng katwiran. Hindi na kayo ang sumusunod sa salita ng Diyos. It's the Holy Spirit. Habang kayo nagpapahinga, ang Espiritu Santo ay gumagawa. Pagpasok niyo sa Holy Spirit, ang Espiritu Santo na ang gumagawa sa inyo. Kaya nga, yun ang ating Sabat. Yun ang kapahingahan natin. Hindi na tayo gumagawa. Hindi na tayo fleshly Christian. Hindi na tayo carnal Christian. We're not just impersonating Christianity, but we're living out Christianity from within by the Holy Spirit. Amen. Sa umagang ito, habang nakayuko tayo, sino dito magsasabi? Sino dito sa mga naririto magsasabi, Brother Ray, gusto ko ako'y mapuspos ng Espiritu Santo. Marami ng pagbabago sa aking buhay. Bago ng takbo ng isip ko, na bago ng damdamin ko, na palambot ng puso ko. I know na hindi na ako tulad ng dati. But I'm not so sure, Brother Ray, kung ang Holy Spirit ay nananahan na sa akin. Well, kung malambot ng puso mo at nakikinig na sa salita ng Diyos, at katulad sa pagkakataong ito, handang magsumamo at magsabi, handang umamin na wala pa akong Holy Spirit dahil ako ay patuloy na gumagawa ng mga bagay ng sanglibutan. Although lumambot na aking puso sa salita ng Diyos, hindi ko matanggihan ang salita ng Diyos. But I want the Holy Spirit to live in me, to fill me. I want God to walk in me. I want God to be active in me. Alam ko, binago na ako, pero may panahon na papagod ako, Brother Ray. Nasusuhi ako, parang ayoko na. May mga panahon na parang ayoko na. Hanggang dito na lang, nahihirapan na ako. Ibig sabihin nun, kapatid, kailangan mo Holy Spirit. Kailangan mo magpahinga. Ikaw kasi ang gumagawa. Ikaw kasi ang kumikilos. Ikaw kasi ang nagsusumikap sa iyong sarili. Ba't di ka pumasok sa kapangyarihan o sa kapahingahan? O hayaan mong pumasok ang kapahingahan sa iyo. Hayaan mong pumasok ang parakletos sa iyo. Pag dumating ka na sa dulo ng iyong hangganan, sa dulo ng iyong lakas, ng kakayanan, nandyan ang parakletos na pwede mong tawagin para umagapay sa iyo. Kaya nga parakletos siya, handa siyang magpatawag.
At kahit sa inyong mga meron ng Espiritu Santo, kahit nandiyan na ang Holy Spirit sa inyo, gusto nyo pa rin tinatawag nyo siya because He is Paracletos. He is one that is called alongside to help or to aid. Meron kayong Holy Spirit, I'm sure, alam nyo na, you're sure about it. But may mga panahon na dumarating kayo sa hangganan nyo at parang hindi nyo na kaya. Ba't di nyo tawagin ang Holy Spirit? Siya ang inyong Paracletos. Siya ang inyong comforter. Siya ang inyong advocate. Siya ang inyong attorney. Siya ang inyong intercessor. Yun ang ibig sabihin nun. He intercedes for you. Meron kayong kasalanang nagawa, huwag kayong mahapis, huwag kayong malugmok. Amen. Tawagin niyo ang Paracletos para mangusap para sa inyo. Alam niya na hindi niyo sinadya yung bagay na yun. Nalungkot kayo nung gawin niya yun. And He will speak for you. He is your Paracletos. Hindi kailangan manatili ka manumbay dahil hindi mo na isusuko ang kasalanan ngayon. Narito siya para tulungan ka. Siya ay magsasalita para sa iyo. Father, hindi niya gustong gawin yun, Lord. Siya'y nadapa, siya'y nadulas, at kinalulungkot niya ang kanyang ginawa, Lord. Forgive him, Lord. Forgive him, Father. If you will just call him. If you just call him. Oh, may pag-amin. Oh, nagawa ako, nagkamali ko. But Paracletos, I'm calling you to help me, to speak for me, Father. Ibalik mo ang kagalakan ng aking kaligtasan. Lalaking pagkaraman dahil sa akin nagawa niyo wala na akong kaligayahan, wala na akong sigla sa pagsamba. But Lord, my Paracletos, my Comforter, speak for me to the Father. Ipagtanggol mo ako, Ama. Magsalita ka para sa akin, o dakilang Espiritu. At kayong wala pang Espiritu at nangailangan, be desperate about it. Be desperate about it. Amen. We will all pray as we bow our heads. Dear God, nakikita mo puso ng bawat isa. Nakikita mo ang nandun sa lugar ng sanctification na nangangailangan. Kailangan nila yung Holy Spirit. Dahil nasa napakapanganib nilang lugar, Panginoon. Kung di mo sila pupuspusin, Lord, babalikan sila ng mga Espiritong yun na nanggaling sa kanila. Pwede ba, Panginoon, habang sinusuko nila ang kanilang buhay sa iyo, habang umaamin sila na gano'n ang kanilang kalagayan, Lord, Father, lukewarm sila. Alam nila, lukewarm sila. Binago na ang kanilang puso, pero Lord, hindi sila makapanagumpay sa mga kasalanan ng sanglibutan. Kailangan kanila, Panginoon. Father, wag mo lampasan ng sinumang nasa ganong kalagayan ngayon. Puspusin mo sila, Panginoon. Pasukin mo sila. Silang may malambot ng puso, Panginoon. Silang may malinis ng Espiritu, Panginoon. Manahan ka sa kanila. Lumakad ka sa kanila. Kumilos ka sa kanila. At doon sa mga may Espiritu Santo na, Panginoon, may they appreciate it now, Lord. More than ever before. Pagkatapos ng pangaral na ito, mas maunawa nila ang benepisyo ng pagkakaroon ng Holy Spirit. At magawa-nawa nila itong, O God, pakinabangan sa kanilang pamumuhay upang wag silang mamuhay below their God-given privileges, Lord. Nawa, Panginoon, ang Holy Spirit ay ma-maximize nila sa kanilang buhay. Nawa, Panginoon, magmula ngayon ay magawa na nilang masupil ang kanilang katawan because they have the Holy Spirit. Masupil ang bugso ng damdamin, Lord, ang mga emosyon na minsan, Panginoon, Father, napapag-alab ng mga sirkumstansya. May the Holy Spirit, Father, may they be aware of the presence of the Holy Spirit. Na handang sumupil parang may tungkod na bakal, Panginoon, na sumusupil, Panginoon, sa mga gawa ng laman, Panginoon. Kapag nagsisimula itong maging active, O God, ang Holy Spirit ay papalo, Panginoon, by the power of the Holy Spirit, para immortify ang gawa ng laman. Let the Holy Spirit quicken every premise. The Holy Spirit heal every sickness. Sa tahanan namin, pag magkabay dinalaw ng karamdaman, O God, nawa maalala namin, ang Paracletos ay nasa amin. Hindi namin kailangan makita si Pastor. Hindi namin kailangan makita kung sino. He is in us and dwelling in us forever. Siya'y nagpapagaling pa rin. Siya'y nag-aayos pa rin ng gusot. Siya'y prinsipe pa rin ng kapayapaan pagka may suliranin sa tahanan, Lord. Hindi na kailangan malaman pa ng iba. Kami
mga mananampalataya, bilang Kristiyano, maayos namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu mo, Lord. Pag may sigalutan sa pagitan ng magkakapatid, hindi kailangan malaman ng kung sino-sino at kung magagawa namin, hindi na kailangan malaman ng aming pastor. Because the Holy Spirit is in us. At kay Espiritu ng kapayapaan, ikaw'y prinsipe ng kapayapaan. Binigay mong instruction sa amin para ayusin ang mga bagay-bagay. We can go to that brother, to that sister na nakagawa sa amin ng kasalanan at ayusin namin yun, ituwid namin sa pamagitan ng iyong salita. Oh, thank you, Father. Thank you. I can just pray for all these things, Lord, dahil Ikaw ang nagsabi nito sa amin. At naalala ko lang lahat ngayon, kaya hindi ako, walang patid, Panginoon, ng pagdating ng mga kaisipan mo. Walang patid ang paalala. Ang pangako mo, dahil ang sabi mo, pagdating ng Espiritu, ipapaalala niya sa amin lahat ng bagay. Oh, God. I thank you. Just commit my brothers and sisters into your hands, Lord. In Jesus Christ's name. Hallelujah. Amen. 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 Pwede ba natin palakpakan natin, Panginoong Jesucristo? Amen. Praise the Lord. Awit tayo bago tayo mag-dismiss. Amen. There's power in the blood. Power in the blood. Kung meron tayo dyan. Would you be free from your burden of sin? There's power. Let's just worship Him. Amen. Ang Holy Spirit ay nag-worship. Holy Spirit ay active. Can you say amen? Gusto niya i-magnify ang salita niya. And this is the Word of God here. Would you be free? That's nothing konti. That's nothing konti. Would you be free from the burden of sin? Oh, there's power in the blood. Oh, power in the blood. There's wonderful power in the blood. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood. And pride. There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. Oh, there's one.